Ito lang po yung sasabihin ko doon sa mga nasabi ko about sa tao na nasa likod ng nanay ni Reyna sa pagkuha. Kasi po, noon, nung pinakuha namin si Reyna kay nanay niya doon sa Darana kay Mang Nestor, pinamasahian namin yon. Pinamasahian ng team yon. Ibang team ang namasahin nun, ayaw ko lang banggitin, baka masyado pang sumikat. Kasi ngayon, lumihis ng landas yung team na yon. Naging kasabwat din siya doon sa pagkuha kay Rina sa Kalingap. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman masama ang kunin si Rina kasi magulang niya yon, pamilya niya yon. Pero sana, hindi na lang sana nagsinungaling na nagsabi na pauutangin siya ng 30,000 ng amo niya at may baboy siya. Ang pagkakaalam ko po o pagkakaalam ng mga supporters, ng viewers that time ni Kalinga Prab na ang sabi niya, pinaalaga lang sa kanila ang baboy. Papahiramin ka pala ng pera ng amo mo, pero hindi ka nang hiram para ipagamot mo ang sarili mong anak. Diba po? Alam nyo po, alam natin lahat, nakikita natin sa social media kung sino ang may update ngayon sa bagong mga picture ng mag-ina. Hindi ba obvious na nakikita ninyo kung sino talaga ang tunay na wakwak na sa likod ni Melanie? Ngayon sasabihin nyo sa akin na hindi kayo yon. Dahil ang style ninyo, yan din yung style namin noon. Pero ang style namin noon sa pag-ano namin kay Melanie, nasa kabutihan ng bata. Yung sa inyo kasi, pinapairal ninyo yung inggit, galit sa Team Kalingap. Dahil minsan na kayong tinanggihan sa gusto ninyong mangyari para kay Rina. Ngayon, galit na galit kayo sa Team Kalingap, kaya pumunta kayo sa ina. Ngayon, nung that time na yon na si Melanie nasa GC ng dalawang team. Ng dalawang team yon, team ko at nung isang team. Ngayon si Melanie nasa GC yon. Pag may sinasabi kami, Mards, papadalhan ka ng isang team na para pambanding ninyo ni Rina, igala mo, kakain kayo sa labas. Ngayon, siyempre si Melanie pera na yan eh. Kukunin niya si Rina kay sa diet, kay Sis Ruda. Tapos, ibabalik yon. Pero never kami naglabas ng ganong info para maanuhan din namin, protektahan din namin si Melanie. Ngayon yung sasabihin na kusang kinukuha si Rina, kalukuhan yun. Dahil hindi magkukusa ang nanay ni Rina na kukunin si Rina para ilabas. Hindi magkukusa ang nanay ni Rina para kunin ang bata igala. Ang tanong, hanggang saan kaya sila susuporta sa iyo? Nang wala silang nakukuha, gagamitin din nila ang anak mo para may makuha sila din sa inyo. Ito credit dito kay Founder Ann sa kanyang video na ating pong ginamit. Well, alam naman ng lahat at hindi langit po sa atin na noong mga nakaraan, ng unang yugto o pagtatangka na kunin si Reyna dito sa Kalingap ay nakabanggaan na rin natin itong si Founder Ann na tinawag din naman ng iba na antibacterial. Ngayon, nagsasalita si Founder Ann for a similar situation na kung saan kinukuha nga ng makakaliwang grupo ng mga tinatawag nilang panibagong wakwak itong si Reyna at nagawa na nga po nila sa pamamagitan ng pagkuha ni Nanay Melanie sa kanyang anak na si Reyna. Inamin naman ni Founder Ann na ganun din daw ang kanilang style noon ng pagkuha kay Reyna. Subalit ang pinagkaiba lamang daw ay
maganda daw ang kanilang intensyon. Sige, sabihin na natin na gano'n. We don't know naman talaga the real story behind it, no? Nagbabase lang tayo sa ating mga napapanood at nakikita at mga kinikilos ng ating pong mga napapanood o mga karakter sa ating pong kwento. Now, itong si Founder Ann, talaga naman dismayado dito sa nanay ni Reyna. Bakit ngayon nga lamang, di ba? Bakit ngayon nga lamang na all of a sudden, kagaya ng binanggit natin nung nakaraang vlog, nagising ka sa katotohanan na kailangan mo nang alagaan si Reyna? Na ikaw ngayon ay meron ka ng pangkabuhayan na pagkakakitaan, siguro pagbababuyan o pagmamanok o kung pagwawakwak o kung ano man yan. Subalit, alam naman natin ang lahat. Hindi naman tayo basta-basta pinanganak kahapon at alam na alam din yan ni Founder Ann. Kaya nga nagsasalita ngayon si Founder Ann ng kanyang mga nalalaman kung ano ang sitwasyon noon sa kanilang side at kung ano ang sitwasyon ngayon. Ito daw ang pinagkaiba na kila Founder Ann, maganda ang kanilang naisin o layunin para kay Reyna, para sa ikabubuti ng bata. Pero dito daw, ang pinagkaiba ay gusto nilang kunin sa kalingap at nagawa nga nila dahil sa kanilang pansariling interes, dahil sa galit nila sa kalingap, dahil sa inggit sa makatuwid. Gusto lamang nilang gamitin si Reyna para makaganti sa kalingap. Yun ang pinakamasakit dito. Kung magkakatotoo o kung totoo man ang sinasabi ni Founder Ann na ganun nga, mga walang puso talaga itong mga nag-utos sa nanay ni Reyna na kunin si Reyna sa kalingap. Imagine, gagamitin mo yung bata dahil lang gusto mong gumanti sa kalingap. Ipagkakait mo na magkaroon siya ng normal na buhay na tuluyang gumaling, makapag-aral, makita niya yung ganda ng buhay ng isang taong normal na kaya niyong isakripisyo ang buhay ng isang bata na ito para lamang sa inyong kagustuhan. Sa makatuwid, talaga namang hindi lamang kayo wakwak, kung hindi, halang din ang inyong mga bituka. Wow, grabe naman. Saan ba kayo pinaglihi? Mabuti pa si Founder Ann inamin na ganun din daw ang style nila nung nakaraan. Ang pinagkaiba nga lamang daw ay mabuti ang kanilang layunin. Sa inyo, gusto nyo lang gumanti, naiingit pa kayo. Ano ba problema nyo sa kanila? Buti sana, no? Mas gugustuhin pa namin na magkamali kami, na mali ang aming mga sinasabi, kaysa magkatotoo. Alam nyo kung bakit? Mas gugustuhin namin na yung ginawa niyong pagkuha kay Reyna, yung pagkumbinsi nyo sa nanay ni Reyna, nakunin siya sa kalingap, at kayo lang magpapatuloy ng pag-aaral, no? Pagpapagaling, at kung ano man ang pwede niyong maibigay kay Reyna. Bravo! Mas maganda yung ganun, na talagang mangyari yan, at dapat hindi kayo susuko. Dapat kahit na anong mangyari ay gagawan ninyo ng paraan. Paano kapag umpisa pa lang wala na kayong pera, wala na kayong malikom, anong gagawin nyo? Hahayaan nyo na lang si Reyna. Kawawa naman. Pakabait naman kayo, wag mo nang ganun, konting tinatawag na ito, katinuan sa sarili. Paano kung nagsawa na kayo at walang nangyayari dito kay Reyna? At pagkatapos, si Nanay Melanie, dahil hindi niya nga magampanan yung kanyang tungkulin bilang ina, at hindi nyo na nagagawa sa kanya yung inyong pangako na tutulungan nyo si Nanay Melanie para kay Reyna, anong mangyayari? Isasoli nyo uli sa kalingap si Reyna. Kawawa naman, di ba? At ito ang malupit. Gaano kayo kasiguro o gaano kayo sure na magugustuhan ni Reyna ang manatili sa poder ng kanyang ina? Paano kung bumalik uli yan sa dati? Paano kung magwala na naman yan at sabihin, gusto kong bumalik kay Ate Roda, gusto kong bumalik kay Lolo Val, gusto kong bumalik sa Kalinga? Anong gagawin nyo ngayon? Nung mga oras na yun, o sakasakali, baka wala na kayong pera. At sasabihin nyo, ibabalik na po namin sa Kalingap, kami po ay nagkamali. Lahat po tayo nagkakamali. Pero ang problema dito, pag dumating yung pagkakamali niya, meron pa kayong pagkakataon para mapanumbalik sa dating kalagayan niya si Reyna bago niyo kunin siya sa Kalingap. Paano kung hindi na? Kaya dito sinasabi na lahat ni Founder Ann yung mga nangyari. Kasi kumbaga, she's been there. They have been there before. Ginagawa na rin nila yan.
no? Kung yung term nyo ay pagwawakwak, sila nagwakwak na rin para sa kabutihan. Pero yung iba dyan, nagwakwak talagang dahil wakwak lang talaga. Kung maniniwala ka sa aswang, sa mga wakwak, dalawang klase pala yan. May wakwak na mabait at mayroon din naman na wakwak na masama. Diba? Sa totoo lang, ito wala tayong against na personal kay Nanay Melanie, dun sa nanay ni Reyna. Pero sana magbukas sa kanyang kamalayan yung kinabukasan yung kalagayan ni Reyna, na baka dumating ang pagkakataon, ang panahon na matapos lahat yung mga pangako na yan, no? Yung mga pangako na yan, ng mga wakwak na yan, na may lahing mga politiko na puro pangako na napapako, baka dumating yung araw, huli na ang lahat. Hanggang saan kaya sila susuporta sa'yo nang wala silang nakukuha? Gagamitin din nila ang anak mo para may makuha sila din sa inyo.